So, no time na yon sabi mo, umiiyak ako, sabi ko sa'yo, sige John, okay lang, umuwi ka na. Sabi ko, umuwi ka na sa kanya, kasi baka maayos nyo pa yan, baka nabibigla lang tayo, kasi tawag dito, maling ganun, mali. Hindi ko na sinabi na, tangina mo, sinungaling ka, wala, nanghina na yung loob ko. Tapos, nung nangyari yon ang ginawa mo, sabi mo sa akin, hindi mo ba ako hatid sa baba? Sabi ko, ayoko makita ako umalis, sige na, ayaw mo na yan. Tinatak mo lahat ng maleta mo, pumunta ka dyan, okay na. Okay na, 'di ba? Umiwas ako sa iyo. Todo iwas ako sa iyo, pero inaamin ko, noong mga panahon na 'yon, na-depress ako kasi kung ano-ano sinasabi ng mga tao. Tao lang po ako, nasasaktan din ako sa mga sinasabi nyo. So, ang nangyari nun, papakatatag lang ako, sige lang, tangin na bash nila ako. Pero, may one thing kang sinabi sa akin bago ka umalis, John Gutierrez. Sabi mo sa akin, Tony, may pausap ako sa'yo, huwag mong ilalaglag, huwag kang magsasalita. Pangako mo sa akin yun. Sabi ko sa'yo, pangako. Sabi ko sa'yo nun, pangako, hindi kita ilalaglag, hindi ako magkukwento, wala kang maririnig sa akin. Kaya halos 3 taon po akong nanahimik. Kasi putang ina, nangako ako sa'yo na hindi ako magsasalita, na hindi ako, wala akong ikukwento, kahit ako, na mali ako, o mali ka, o sino mang mali, wala. Basta ang alam ko noon, sabi mo noon, wag kitang ilalaglag. Tapos sabi ko, sige, hindi kita ilalaglag, pangako yan. Sabi kong ganun. So, umalis ka. Yak lang ako, di ako makain, di ako maganto. Eto na. Dumating na yung araw na nagpatato ka. Patato ka ng mukha ng girlfriend mo. Pinapost mo sa Facebook. Sabi ko, wow, ayos na. Kasi nag-message ka pa rin sa akin babalik ako, please, ganyan, mahal kita, ikaw talaga yung mahal ko, etc. Sabi ko sa'yo, ayos na. Sabi ko ganun, ayos yan. Kasi may nag-send Sabi ko sa kanya, ayos na. Sabi niya sa akin, hindi, kasi alam mo naman, di ba, sa Facebook, kailangan ganyan. Sabi ko, John, tigilan mo na ako, bullshit na to. Oo, aminin ko sa'yo, may part na, nung sinabi mo, na babalik ka doon sa, alam kong ex-girlfriend mo, medyo umasa ako na, ayusin nyo lang para sabi mo sa akin, bigyan kita ng 1 month. Antayin kita ng 1 month, ayusin mo, makikipaghiwalay ka ng maayos. Tapos ang ginawa mo, nagpatato ka, papakita kayo na may flowers kayo, ganyan, etc. Hindi ko na alam Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko nung time na yun. Tapos ang nangyari, di ba, nagpo-post kayo na nililigaw mo siya ulit, ganyan. Habang nililigawan mo siya ulit at pinopost mo siya na ito yung babaeng dapat pakasalan, di ba nagmamakaawa ka na antayin kita? Wala iba sinabi kundi mahal mo ko. Ako naman, medyo parang, mahal mo ba? Ano ba talaga? Kasi Tony, work lang kasi to, ganyan. So ako parang medyo bobo ka doon, Tony, di ba? Medyo naniniwala din talaga ako. Umasa din ako kasi nakilala kita Nakasama kita sa isang bubong, kahit sandali lang yun, hindi ako. Tapos, ano nangyari nun, may mga araw na halos araw-araw akong lasing sa Obli. Dinamay na buong pamilya ko, lahat dinamay nyo, lahat nilait nyo. Doon ko naisip, baka wala talaga akong kwentang tao, baka totoo yung sinasabi ng iba. Oo, naapektuhan ako, dumating ako sa point na 3 araw akong di talaga kumain. Tas putang ina, nakatulala na lang ako. Ang time na yun, yosi ako ng yosi. Tapos yung time na yun, tangina, binura mo pa ako nun sa Viber. Ano-ano sinasabi mo sa akin, bastos. Tapos ang ginawa ko, sobrang depressed, gusto ko na lang magpaamatay. Sorry puta, hindi ako nagpapaawa, nadadala lang talaga ako kasi kailangan kong balikan kung gaano yun kasakit. Tas putang ina, tinry kong patayin na yung sarili ko, pinag-aalam pangkilay, puta, puta, pinag-agano ko mag-isa kasi bagong lipat kami, di ba? Ikaw pa nga tumulong sa amin na maglipat kami ng pamilya ko, ng bahay. Kaya tayong dalawa lang nandun. Nung araw na yun, nababaliw ako, 3 days, may kotse ako sa bahay, hindi ako marunong mag-drive. Nakatunganga lang ako. Tapos yung time na yun, tahimik lang ako, walang tao sa bahay, may dengue ate ko, may dengue din yung pinsa ko dahil sa putang inang paglilipat. Tapos tahimik lang ako. Tapos habang ikaw, pinapaikot mo ako na mahal mo ako, pinapakita mo sa Facebook na iba yung mahal mo. Sabi ko pa nun sa'yo, ba't naman ganon? Nag-status ka na, I'm sorry, Jelay. Paano naman ako? Hindi ka man lang ba magsasorry sa akin sa lahat ng mga tinatanggap ko ngayon?
Sabi ko, John, nangako ako sa'yo na hindi ako magsasalita. Pero, ba't naman ganun? Parang pinatunayan mong totoo yung bintang sa akin, nakakabit ako. Hanggang sa, gusto ko nalang mamatay. Parang, lahat ng tao galit sa akin, pupunta ako ng mall, just after nun, parang, ikaw yung kabit, ikaw yung kabit, ganyan, etc. Sorry, nabubulol ako Tapos, anong nangyari nun, na-depress ako. Sobrang depress ako. Hanggang sa syempre, kailangan pa rin magtrabaho, kailangan pa rin ganito, kailangan pa rin pumunta. Yung mga kaibigan ko, nilalabas ako, inom ako, matutulog ako, ganun. At habang nag-iinom ako nun, one time nagpatato ka ulit, diba? Nanahimik ako, medyo nagiging okay ako. Mga 1 week na yun, medyo parang kahit pa paano, nakaka-recover ako. Bigla kang susulpot sa obli. May tattoo ka na ng jelly, di ba? Bigla ka susulpot sa obli, di ba, John? Susulpot ka sa obli, tapos sasabihin mo na, namimiss mo ako, na ganyan, ganito, gusto mo akong makita. Ganyan. Sabi ko, ano pa? Para sampat, ang ina mo. Alam mo, bastos na ako sa'yo nun Kasi, tang ina mo di ba? Kasi nangyari, hinatid mo pa ako nun sa bahay. Sama niyo sila Reed, sila Jayla, tayo mag-anuan. Sama niyo siya nun Di ko alam kung sino iba mo kasama, yung mga nagtattoo ata sa'yo. 2 beses mo akong pinuntahan sa Obli. Yung isa, may Starbucks malapit doon, nananahimik na yun Basta post na kayo ng post na kayo na ulit. So, punta ka, sabi ko, ba't ka nandito? Ganyan. Pero medyo fresh pa nun, mga 2 weeks, 3 weeks pa lang na, parang nanliligaw shit ka. Sabi mo, wala lang, suot ng mga. Tapos iyak ako nang iyak sa'yo. Sabi ko, John, di ko na alam. Sabi ko, saan pa ba ako kakapit? Tapos sabi mo saan, kumapit ako sa'yo. Sabi mo, kumapit ako sa'yo. Sabi mo, maniwala ako sa'yo sa lahat ng sinasabi mo. Kasi yun yung totoo. Ako naman si Gaga. Sige, mahal mo ko, diba? Sige. Kahit, diba, nilalabas nyo lang sa Facebook kasi trabaho nyo yun, diba? Sige. Tapos pinunta mo ulit ako. Yun nga yung sa Obli. Yung hinatid nyo ako nila, Jayla, at saka ni Reed. Sabi nyo, sabi ko gano'n, lasing na lasing ako kasi gat ako sa'yo, pinagmumura kita, binato kita ng cellphone. Sabi ko, tang ina mo, sabi ko sa kanya, sobra lang, ba't ka nandito, ganyan, etc. Sobrang nagulat kasi yung mga t-shirt ako, wasted ako, ganyan. Tapos yung lasing ako, hinatid mo ako sa bahay, tapos hinatak kita. Pagkahatak ko sa'yo dito, meron kang necklace na gold, tapos inahatak ko, sabi mo, ano ba masisira? Sabi ko, putang ina mo, hindi ka aalis. Sabi ko, tangin na, puro ka na kasinungalingan. Sabi ko sa'yo, diba? Tapos, hanggang sa umalis ka na, ganyan, hanggang sa tuloy ka pa rin, chat ka pa rin ng chat, may mga araw pang bastos ka Naka-move on na ako, bigla ka na lang magsisend ng titi mo. Diba? Salamat ka, hindi ko, para ilabas. Hindi. Hanggang sa okay na, ganyan, minimessage mo pa rin ako, papost na kayo, okay na kayo, sobrang perfect na, ganyan, okay na. Hanggang sa pero bago para maging totally okay, yung sinasabi mo nililigawan mo ba siya, eto pala, hindi ko makakalimutan. Sinundo kita sa Pasig, sa Villa Verde. Kasi sabi mo, Tony, di ko na kaya. Please, parang wala na kasi talaga akong kaibigan. Sinasakal na naman ako ni Jelay. Nandito na naman ako, kulong na naman ako. Sabi mong ganon. Sabi ko, ba't sa akin ka na naman lumalapit? Sabi ko, tama na. Ano na nga, tingin sa akin ng tao. Sabi niya, Tony, tulungan mo ako, please. Hindi ko na alam yung gagawin ko. So ako naman, ano naman ba yun? 'Di ba ganyan? Kasi sabi, umiiyak ka na, sabi mo, tangina, sunod-sunod ang message mo. Asan ka ba? Hindi naman ako sa iyo magpapahatid lang ako sa Valenzuela. So ako naman, kasama ko si Papi, kasama ko yung DJ ko, yung pinsa ko si Harvey. Pumunta kami sa Pasig, Villa Verde. Hindi ko alam kung sino may-ari ng bahay na yon. Tapos, sinundo kita para ihatid sa Valenzuela. Sa bahay mo sa lola mo, hindi ko alam kung saang side. Tapos, nung hinatid kita, sabi mo sa akin, salamat alam mo kahit anong mangyari, kahit ganito ako sa'yo. Ikaw pa din yung naaasahan ko. Sabi mo yan sa akin. Sa ako parang, okay, wala ka lang kaibigan diba? Nilala ka na nga sa bahay. O sige, ganyan. Kasi nga naniniwala pa din ako sa'yo. Sa lahat ng kasinungalingan mo. Tapos ang nangyari nun, hinatid kita. Tapos nagkaroon pa ng one time na pinapunta mo ulit ako doon sa Valenzuela. Nakausap ko pa nga yung tita mo, di ba?
Kinausap nila ako, humingi ako ng pasensya sa kanila. Sabi ko, wala pong ganito. Sinasabi ko yung totoo na, hindi po ako naging kabit, wala po akong alam na ganun po ba yung nangyayari. Kasi nagsinungaling ka sa akin, di ba? Tapos, ang nangyari nun, okay na, lahat, kanya hanggang sa may nalaman ka, may naliligaw sa akin. Dami kong screenshot dyan, John. Ang dami kong screenshot, kinukulit mo pa rin ako. Nagpo-post na kayo na okay na kayo, nagpo-post na kayo ng ganyan-ganyan, sabi ko pa kanin sa'yo. Bakit ganun? Sabi ko, ano naman yun? Ba't parang kulit mo? Ganyan-ganyan-ganyan. Sabi niya, alam mo naman, sa'yo lang ako, ganyan-ganyan eh. Antayin mo ako, sige na, please, ganyan-ganyan. Ano, sinagot mo na ba yung manliligaw mo? Ano ba? Kayo na ba ni Jack Lord? Wag mo galawin si Jack Lord. Babalik ako, ganyan-ganyan-ganyan. Hanggang sa dumating na ako sa point, sobrang ayaw na kitang makausap. Palit ako ng number. Sobrang kinat kita sa system ko. Lahat ng kaibigan mo na pwede kong maging kaibigan, iniwasan ko. Iniwasan ko sila, Anthony. Alam niyo yan, tol. Pasensya na. Iniwasan ko lahat ng connection sa'yo. Ang huli ko lang sinabi sa'yo, salamat iniwan mo ko hanging, di ba? Lumapit ka sa akin, kailangan mo ng tulong, nandito ako para sa'yo, iniwan mo ko hanging ako sa sitwasyon. Sige, okay lang, sige na, ako na ganito, ako na ganyan. Sino ba naman ako para maniwalaan, di ba? Ano bang imahe ko sa Facebook? Naka-peg-shirt ako, nakaganyan ako, laging labas yung cleavage ko, o sige, ganyan, napakadaling. Sino maniniwala sa akin? Sino? Sorry guys sobrang wala lang talaga akong tulog, sobrang na. So eto na, yun yung nangyari in 2016 at pagkatapos po nun, wala na po kami naging contact. Umiwas po ako sa lahat, pinalitan ko po yung number ko, nagpalit na din ako ng phone, wala lahat. So doon po siya natapos. Ngayon pupunta po ako sa binibintang sa akin ngayong 2019. Ready na po ba kayo? 2019. Ulitin ko po yung kinuwento ko po kanina. Sila yon. Okay na. Wait lang. Bago ko pumunta sa 2019, may nangyari pala lang 2017. Itong couple nyo, so naging kayo na talaga ulit, di ba? Gusto ko lang iklaro, sa lahat ng mga taong nandun, sana magsalita kayo. Yung nilabas nyo sa magpakailanman, na storya nyo, putang ina, umalis ako ng bahay ng Tony Fowler, umuwi akong, ang pangalan ko, Chris. Chris, what's up, Chris? Anong putanong Chris? What the fuck? Sinong Chris? Kaya nangyari? Pagtingin ko sa Facebook, ang daming comments. Sabi ko, putang ina, ano itong mga to? Anong kino-comment nila? Ganyan. Sabi ko, anong nangyayari? Tapos ang nangyari, yung kwento nyo sa magpakailanman, yung girlfriend mo nakatulog, tapos ako yung gusto magpakilala, tapos sinayawan kita. Fuck. Kailan nangyari yun? Paano nangyari yun? Ang daming tao dun. Magsalita kayo, putang ina, walang ganong nangyari. Napakagaling, 1 taon na nga, ginagamit nyo pa rin ako. Ginamit nyo pa rin yung storya na yun at sobrang kasinungalingan. Doon ako, nanahimik pa rin ako. Okay, shit, binubuhay nila yung issue nila. Hindi ko daw yung lalaki. Nakakala mo sobrang gwapo. Okay, nalaman ko may ano ka na. Nalaman ko na may shota ka. Parang, okay. So, ano ba talaga? Naniwala pa ako sa'yo ng konti. Pero nung, eto na talagang, okay, talagang gago ka. Umiiwas ako sa'yo. Sorry, asisipod ako. Umiiwas ako sa'yo, okay na. Tapos putang ina, ipapalabas sa TV, sinayawan kita. Bakit kita sasayawan? Gago ka ba? Tapos eto na, putang ina, malolobat na ako. Natapusin ko na to. So wala pong nangyaring ganon, yung nilabas nila sa magpakailan ng bullshit. Kanina nag-message ako sa Oblivion kahit nagsarado na nung isang araw. Pwede po bang makuha yung CCTV kahit way back ng 2016 kasi walang ganon. Ngayon eto na, tapos na 2016, balik po tayo ngayon sa ngayon. Punta po tayo sa ngayon na binibintang po sa akin ngayon ng mga tao. Number 1, yes, retokada po ako. Proud ako dyan at wala kayong pake. Pangalawa, ito yun gustong-gusto mo to Gustong-gusto nyo tong mabanggit. Sobrang tagal na nagpapapansin sa akin na to. Sigaw, hombre, makagago. Diba yung mga iba dyan, puta, walang name drop, puro parinigan lang. Ako, putang ina, name drop na ako ngayon.
Anong nangyari? Nagpo-post ka, sinasabi mo, ano sa akin? May hotel? May coach, nasa loob kami ng kotse, kung anong ginawa namin, ito yung katotohanan. February 2019, ganito po yung nangyari. Message ako kay Mark Maglasang ng XB. Sabi ko sa kanya, Mark, may pera ka ba dyan? Mark, pag nangutang ba ako sa'yo, papautangin mo ko. Tapos sabi niya, Tol, magkano ba? Pagkaya ko, sige. Ngayon, sabi ko sa kanya, Tol, 50k, babayaran ko din. Tapos sabi niya, Tol, wala akong mapapahiram sa yung 50k. Ngayon, sabi niya gano'n. Ngayon, 20k, kaya kitang bigyan ng 20k, pero huwag mo nang bayaran. Sabi ko, Tol, ano ka ba? Babayaran ko yan. Kailangan ko lang kasi mababayaran ako eh. Eh di okay na. Sabi niya, Tol, sige sa Wednesday, ganyan. O sige sa Wednesday, ganyan. So eto na, Tol, sabi ko, anong oras ka punta? Mga 8 or 10 p.m. Sabi ko, sige. So, antayin kita, Tol. Sa bahay lang naman ako. Kape tayo, tulad ng dati. Kasi gano'n kami ni Mark eh. We're friends. Tapos, anong nangyari? Mark Maglasang, alam mo to, alam mo yung katotohanan, alam mo lahat. Ang nangyari, sabi ko sa kanya, Tol, sige. Tol, sino kasama mo dyan sa inyo? Sabi niya, wala, ganyan. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi niya, kasi kasama ko yung tropa ko. Sabi ko, okay lang naman yon. Sabi ko, gano'n sa kasama ko sa bahay. Ayoko mag-name drop mo na ng ibang bagay. Pero sabi ko, Tol, okay lang yon. Sige, ganyan. So sabi niya, Tol, wait lang kasi may emergency. Gagawa kami ng jingle. Kasi parang tatakbong ewan ko kung senator or what. Sabi ko, okay, sige, Tol, antayin kita. So dumating ka madaling araw. Hindi ko alam kung ano oras pa yon. Kakalkalin ko pa yon kung ano oras na tayo nag-usap. Hanggang sa dumating ka na. Ngayon, andito yung kotse, andito yung bahay, dumating ako. Tapos pasakay ako sa'yo, binaba mo yung bintana, sabi mo, Tol, sa likod ka. Sabi ko, sige, sakay ako. Pagsakay ko sa kotse, ang itsura ko ganito. May malaking bag dito na Supreme na red, tapos puro sabit-sabit ng damit. Ang dala mo pa nun yung Honda mong white. Tapos sabi ko nun kay Mark, pagkatingin ko, ano Tol, tinignan ko, kasi ang taba sobrang taba. Di ko napansin, sinasama mo. Pagkagano ko, lumingon sa akin. February 2019 po itong pinag-uusapan natin. Lumingon, sabi ko, ay putang ina mo, Mark. Ang kinausap ko si Mark, hindi. Pero ang nakita ko po si Badger, si John Gutierrez, siya po yung nakita ko. Ngayon na nangyari, sabi ko kay Mark, putang ina mo, Tol, anong ginagawa niyo dito? Tol, ano ba yan, tang ina? Ganyan. So ako, natahimik akong ganyan. Parang, ina, naiipit ako, ayoko ng ganyan eh. Kasi 2016, di ba? You left me hanging. Tapos papakita na 2019, all of a sudden, parang bakit, di ba? Tapos, tawa sila ng tawa. Itong putang inang John Gutierrez ito, sabog na sabog, tawa ng tawa, naniningkit yung mata. Di ba? Tapos ngayon sabi ko sa kanya, tawa ng tawa. Tahimik na lang ako. Sabi ni John, nagugutom daw siya. So, anong nangyari? Tol, saan ba may pagkain dito? Anong nangyari? Umikot kami, papunta po doon, ibang way. Sabi ko, Tol, doon may McDo. Tapos tahimik lang ako. Papunta kami ng McDo. Sinabi ni John, sabi niya, bakit ang tahimik mo? Tapos sabi ko sa kanya, wala. Tapos sabi, kumusta ka naman? Tapos biglang sabi ni Mark, ino mo to, nakakatawa ka, para ka namang gago, ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, tahimik lang ako, na ganyan ako. Kasi hindi ko alam kung anong i-react ako. Nasa kotse ako, mag-walkout ba ako? Ang dilim sa labas, madaling araw, hindi ko dala yung kotse ko. Tapos parang, tangina ba, parang anong meron? Tapos tahimik na lang ako sa likod, nakagay na lang ako. Tapos hanggang sa kumakain sila, nag-drive-thru po kami sa McDo. After po namin mag-drive-thru sa McDo, may nagpa-picture po sa kanila na crew ng McDo. Tapos umikot kami. Tapos sabi niya, Tol, saan ba dito? Mag-iinuman ba tayo? Sabi ko, tangina, makita na naman sa atin dito. Sabi ko, ano na namang isipin, ganyan. Ay, tangina nyo naman kasi. Tapos nakaganon lang ako. Hindi ko kinakausap si John, nakaganyan lang ako. Di ko alam gagawin ko. Tapos nakatahimik lang ako. Tapos sumambay kami sa gilid. Sabi ko, tuloy na lang tayo sa may mini stop. Kasi doon at least walang masyadong tao. Magsisikan kami. Kasi gano'n kami ni Mark. Nagkakape kami. Minsan nag-uusap kami. Minsan naginuman kami. Pero as tropa. Sobrang tropa lang. Nandyan ako para sa kanya. Andyan siya para sa akin. Nung time lang talaga na yun. Di ko alam kung bakit gano'n na. Pagpasok ko ng kotse, bigyan nandyan si John. Wala akong alam. Alam ng Panginoon yan, alam yan, mamatay mang buong pamilya ko, alam ko mali, nasabihin ko, na ipusta ko ang buhay ng pamilya ko, pero pinupusta ko, putang ina, ngayon ipaglalaban ko, wala akong alam, at wala akong ginawang masama. So, anong nangyari, nag-part kami, tahimik lang ako, hanggang sa si John, cellphone lang siya na cellphone, tapos ako, kausap ko si Mark, sabi ko sa kanya,
Tolo, ganyan, o kamusta naman yung grupo mo? Ganyan, may upcoming movie daw sila, ganyan, ganyan. Ako naman, ito, o ba't nang wala yung kagrupo ganito? Sabi ko, natanggal si ganito kasi nagpokpok siya, nahuli ng RBC kasi sobrang bawal po sa amin yun. Sige, ganyan, bullshit, hindi ko na para explain. So, ganyan, edi nagkikwentuhan kami. Hanggang sa may tumawag kay Mark. I think asawa niya yon, sabi niya yung aso daw, nagkaroon ng sakit, ganyan. So, kinailangan nilang umuwi. Tapos, ang nangyari lang, sabi lang ni Mark, Tol, may abot pala ako sa'yo, kinuha niya, binilang niya. Sinabot niya sa akin yung 20k na inuutang ko kay Mark. Hindi kay John. Wala kami usapan ni John. Wala na akong number, wala kami connection, wala kahit na ano. Tapos ngayon, sabi niya, Tol, sabi ko, babayaran ko Sabi ko, babayaran ko, tantanan mo ako, ganyan. So parang, ngayon, sabi naman, hindi, sige Tol. Tapos, inatidan nila ako sa kanto ng bahay namin. Tapos sabi ko, bumeso ako bumeso ako kay Mark. Tapos nandito si John, bumeso ako sa kanya. Pagkabeso ko kay Mark, pababa na ako, gumaganon ako. Sabi ni John, tama yan, huwag kang bumeso sa akin, ganyan. Sabi ko, pwede mo naman sabihin kung pwede mo naman sabihin kung gusto mo akong makita, kaya ka nga nandito, diba? Sinabi ko yan sa'yo, at alam na alam mo yan. Sinabi kasi gumanon na lang, umalis ako. Tapos, pumunta na ako sa bahay, wala nangyaring pag-uusap, kaya yung binibintang mo, hello po, makagago. Kasi sobrang gusto mong mapansin kita. Ilang taon ka na po nagpapapansin sa akin. Kung ano-ano pinapost mo, may negative, may gusto mong ligawan, may 7 inches ka, putang ina mo, mukha ka naman titing sunog. Diba? Napaka-imposible naman, ang itim mong tao, tapos biglang maputi yung titi mo, diba? Ikaw, bago ka magsalita, tumakagago, bago ka magsalita ng putang inang #real talk, make sure na putang ina #real talk talaga yan. Alam mo ba ibig sabihin ng real talk? Alam mo ba? Ang ibig sabihin ng real talk, sobrang totoo po pare. Napakasimple. Ibig sabihin ng real talk, putang ina may ebidensya ka. Baka putang ina nanggigigil ako na ipakuha yung CCTV dito sa Las Piñas. Hindi ko lang alam kung paano puta, pero makikiusap ako. Gusto ko nga din puntahan yung crew ang MacDo, may nagpa-picture sa kanila. Kasi sila mismong magpapatunay na, hello po, 3 po kami nasa sasakyan, walang bumaba, walang nangyaring tsupaan, walang nangyaring kartutan, putang ina. Wala pong ganun. So ngayon na nangyari, tumakagago na sinasabi mong real talk na meron kang ebidensya. Sana meron kang ebidensya. Sana bago mo ako anuhan na, ikaw yan, ginawa mo to, Tony Fowler, ganyan. Bago kayo mag-point finger na ako ginawa ko to, sana man lang meron kayong pruweba. Diba? Kasi lahat ng mga putang inang taong to naniniwala sa mga sinasabi mong putang ina ka. Dapat sa'yo maraming suntok So, anong nangyari? Para matawang ka, Brad. Alam mo kung bakit? Kasi putang ina, Brad, nakakasira ka ng buhay, nananahimik ako di sana hayaan mo yung mga ibang tao magsalita. Kung sino kaaway mo, sige, go, doon ka sa kaaway mo. Pero ako, Brad, wala akong ginagawa sa'yo. Way back November and December 2018, I don't remember, nag-chat ka sa pinsa ko kay Chap Anganiban. Anong sabi mo? Diba sabi mo, sabi ng mga Tony, uwi akong Pinas, baka pwedeng ganyan. Sorry kasi yung dati, anong reply ko sa pinsan ko? Sabi mo kay makagago, wala na.